Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's video guys, magluluto tayo ng iba't ibang putahe. So, unang lulutuin natin yung pinaksiw na isda. So, ayan, hinati ko siya sa dalawa yung isda kasi sobrang malaki, hindi siya kasya sa cute na kawali ko. So, yung yung pinaksiw ko pala is marami siyang mga spices at saka mga gulay kasi na-miss ko yung magluto ng ganitong klaseng pinaksiw na meron siyang okra at saka merong talong. So ewan ko kung ako lang ba talaga nagluluto ng ganitong klaseng paksiw. Para sa akin masarap siya pag maraming gulay. Minsan nga nilalagyan ko yan ng ng ampalaya, pero parang sobrang dami na yata. So yan lang muna yung nilagay ko. Syempre titimplahan natin yan, lalagyan natin ng asin, lalagyan natin ng black pepper, suka, at saka konting magic sarap. So ayan, isasalang na natin siya and hintayin lang natin ng ilang minutes. Tatakpan muna natin at ayan, luto na siya. So yan yung paksiw ko. Napakasimple pero napakasarap kasi nga marami siyang sahog na marami siyang gulay na nilagay ko dyan at saka mga spices. Okay, so punta naman tayo sa susunod na recipe na lulutuin natin, yung stir fry na string beans. So first, gagawin natin is magigisa muna tayo ng bawang at saka sibuyas. Next is ilalagay natin yung ground pork. Yan yung isasahog natin. Lagyan natin siya ng pantimpla, black pepper, salt, at konting magic sarap para mas sumarap yung sahog natin. Haluin ng mabuti para ma-mix yung flavor niya at saka yung mga yung seasoning niya. So next natin ilalagay ang Mamacita na oyster sauce. Isa din doon sa nagpapalagdag ng sarap ng ating lulutuin. At saka nilagyan ko na rin siya ng soy sauce. So hayaan muna natin ng ilang minutos yung pork para maluto siya. At next na natin ilalagay after ilang minutes ay yung string beans. So ihalo natin siya ng mabuti para ma-mix yung flavor ng seasoning ng pork at saka ng string beans para mas masarap yung luto natin. Tapos nating haluin, takpan muna natin saglit ng mga 3 minutes para mas maluto yung string beans. So ayan nga, luto na siya. Haluin natin ng konti. So ayan, mukhang luto na nga yung string beans natin. Isasali na natin siya sa plate para ma-serve na natin yung string beans natin. Yung stir fry na string beans na napakasarap. So pasensya na sa video quality ko, medyo madilim kasi nga hindi masyadong yung ilaw. So next nating recipe na lulutuin or gagawin is yung talbos ng kamote. So first na gagawin natin is magpakulo tayo ng tubig. Kapag kumulo na, ilalagay na natin yung dahon ng talbos ng kamote. So hintayin natin na kumulo ulit yung tubig. So ibig sabihin ay luto na yung talbos ng kamote. So lang siya, actually half cook lang para hindi mawala yung sustansya ng dahon ng kamote. So next natin gagawin is i-drain natin siya ng mabuti para matanggal yung mga excess water niya. Make sure na medyo na siya tuyo. So next is ilalagyan na natin siya ng spices. Nilagyan ko nga pala siya ng ginger, ng onion, at saka ng kamatis. Syempre kailangan din natin siya lagyan ng suka. At kung gusto niyo ng spicy, pwede niyo siyang lagyan ng sili. So ito, napakasarap ng ginawa kong talbos ng kamote. Kasi marami siyang spices at maraming bagoong. At saka yung suka na ginamit ko is very organic kasi hindi siya yung suka na nabibili sa tindahan. So dito na naman tayo sa next recipe natin. So dumaan ako dito sa market at tumingin-tingin kung ano nga yung pwede kong gawin at pwede kong lutuin. So habang namimili ako, ito nakita ko yung shell at saka yung lato. Ewan ko kung anong tawag dito sa sa dialect niyo. Basta dito sa amin sa Cebu is lato. At saka meron din siyang iba't ibang klase ng mga isda. Yung pinakamasarap na isda, yung isda talaga sa bato. So yung pinili ko na bilhin ngayon is kasi nagki-crave ako ng seafoods. Nakita ko yung yung lato. Kaya yun yung binili ko.
Meron din sila ditong squid kung gusto nyo maggumawa ng calamares. At saka meron din silang iba't ibang klase na napaka-press na mga isda. So first natin gagawin is hihimayin muna natin yung lato. Tatanggalin natin siya ng tangkay kasi medyo marumi. So kailangan na siyang tanggalan para yung kakainin natin is yung sea grapes na talaga or yung lato. Ayan, make sure na hugasan siya after natin siyang tanggalan ng tangkay. Hugasan siya ng maigi kasi medyo marumi siya. Okay, so ayan, pagkatapos natin hugasan ng maigi yung sea grapes or yung lato, next natin gagawin is maghihiwa na tayo ng spices na ilalagay natin. So ayan, naghiwa ko pala ng onion, at saka meron din tayong tomato, at saka spring onions. So yan yung nilagay ko na spices sa ating kinilaw na lato para mas masarap yung kinilaw natin. So, ayan, almost done na tayo. And next na gagawin natin is ang paglagay ng seasoning. So, bali yung nilagay ko is syempre yung organic na suka natin. At saka nilagyan ko na din ng asin na pantimpla. Nilagyan ko na din siya ng black pepper para mas lalong sumarap yung kinilaw na lato natin or yung seafoods or sea grapes. So, ayan, ready to serve na yan. I'm so excited na kumain ng seafoods kasi nga, napaka-healthy ng seafoods unlike ng kumain ng karne. The next nating lulutuin ay yung popcorn. Bali, nilagyan ko nga pala siya ng konting mantika sa kawali at saka nilagyan ko na rin ng popcorn. So, medyo naparami yata yung lagay ko ng corn. Kaya ayan, tumatalsik-talsik siya. So, dapat sana sa kaserola ko siya niluto para hindi siya tumalsik. Ayan, makikita nyo, ang daming talsik sa likod ng kawali. So, anyway, that's okay. Bawi na lang tayo. Next cooking natin, hindi na tayo magluluto ng popcorn sa kawali kasi nga wala siyang takip. Yung tinakip ko is yung takip lang din ng kaserola. Bali, nilagyan ko nga pala siya ng seasoning. Actually, meron din naman akong cheese powder. Kasi nga, mas masarap yung cheese at mas gusto ng bata yung merong cheese. So, ayan, nilagay ko siya sa isang Tupperware. Kasi nga, dito ko ilalagay yung cheese powder para mas mahalo natin ng maayos at ma-mix yung cheese powder at saka yung popcorn. So, i-shake lang natin siya konti ng ilang minutes hanggang sa mahalo masyado yung yung popcorn at saka yung cheese. So, ayan na. Ayan, ready to eat na yung popcorn natin. Bali, naglagay naman ako ulit ng pangalawang popcorn with cheese, syempre para sa akin. So, ayan, lafangan na tayo. So, the last but not the least na lulutuin natin ay yung buttered chicken. So, ayan, nilagyan ko na pala siya ng mga seasoning kasama na yung crispy fry. Yan yung palagi kong ginagamit kapag pa-fried ako ng chicken. So, ilagay natin siya sa mainit na mantika, sa kumukulong mantika. And medium heat lang para hindi siya mabilis na maluto. Kasi kailangan naka-medium heat siya para ma-even yung niya, yung luto niya sa ilalim. Kasi pag malakas yung natin, yung apoy, mabilis masunog yung chicken, pero hindi pa pala siya luto.
pero sa loob, ano pa siya, bloody pa siya, hindi pa siya luto. So, kapag nagluluto tayo ng, ganitong chicken, yung fried chicken, dapat yung, yung heat niya is nasa medium lang. So, ayan, pang isang lang yan, pang isang ulaman lang yan for dinner. Kasi nga, nag-request yung anak ko na magluto ng buttered chicken. So, ayan, nagluto ako ng 5 pieces na buttered chicken. So, ayan, makikita nyo na golden brown siya. Hindi siya na sunog. So, kailangan ganyan lang magluto. Hindi masyadong malakas yung apoy. So, baliktarin na naman natin para yung kabila naman na face niya yung maluluto. So, ganyan lang kasimple maggumawa ng buttered chicken, guys. Napakadali lang niyang lutuin. So, ayan, luto na yung buttered chicken natin. So, thank you so much for watching my cooking show. See you on my next video. Bye!